May isang matigas na bagay na lumipad ng diretsyo sa isa sa mga bintana ni Zarela. Tumingin siya pataas at nakita ang isang bagay na nagwawala sa kabilang panig. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Isang nakakatakot na pulang gamo-gamo ang tumitig pabalik sa kanya, na ang mga mata ay nagwawala ng mas mabilis kaysa sa tila posible. Sa katawan na kasing laki ng isang basketball at 3 talampakan ang wingspan, naramdaman niyang gusto niyang magtago. Ngunit pinili niyang iwagayway ang kanyang mga braso sa pagtatangkang takutin ito palayo. Patuloy na tiningnan siya ng gamo-gamo, ngunit pagkatapos ay tila nakilala siya nito. Ang mabilis na pagwawala nito ay humina sa isang mabagal na tibok, mas katulad ng isang paru-paro. Lumipad ito sa paligid ng gilid ng bintana at pagkatapos ay dahan-dahang lumipad pataas at palayo sa labas ng kanyang paningin. Habang tumitibok ang kanyang puso, bumagsak siya sa kanyang sopa at nagtakip ng kumot sa kanyang mukha. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang nakakatakot na hitsura ng gamo-gamo. Ang paraan ng pagwawala nito ng mga pakpak ng napakabilis. Ang paraan ng pagwawala ng mga mata nito ng 1,000,000 milya kada oras. Ang paraan ng tila pagtitig nito sa kanyang kaluluwa. Isang nakakatakot na nilalang mula sa ibang panahon. At alam nito kung saan siya nakatira. Kumuha siya ng ilang gamit at dumiretso sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang makatakas. Dumating siya sa abalang intersection sa exit ng kanyang kapitbahayan. Sa partikular na pagkakataong ito, isang malaking itim na uwak ang tumapak sa stop sign. Sinubukan niyang iwasan ang pagtingin. Ayaw niyang isipin ang anumang lumilipad. Ngunit mula sa sulok ng kanyang mata ay nakita niya ang isang pulang guhit. Lumipad ito ng diretso patungo sa uwak. Ang maliwanag na pulang gamo-gamo at uwak ay nahulog mula sa stop sign at papunta sa kalsada. Ang gamo-gamo ay ganap na nakapalibot sa uwak gamit ang malalakas nitong pakpak at nagpagulong-gulong ng hindi mapakali sa paligid ng intersection. Titig na titig si Zarela sa takot, nagmamakaawa na matapos na ito. Sa huli, tumigil ang uwak sa pakikipaglaban. Tila patay na. Tumayo ang pulang gamo-gamo, isang mapang-asar na kislap sa mga mata nitong naglilinis. Tumayo ito sa ibabaw ng biktima nito at iniunat ang mga pakpak nito ng mataas hanggat maaari, na parang nagsisinyas para sa isang kapareha o nagpapakita ng dominasyon. Pagkatapos ay dumating ang isang nakakapangilabot na nakakagat na sigaw. Hindi katulad ng anumang narinig niya. 3 nakakabingi na sigaw ang narinig niya. Pagkatapos ay iniunat nito ang isang mahabang karayom na tulad ng proboscis mula sa nakakatakot nitong bibig. Ipinasok ito sa dibdib ng uwak at nagsimulang kumain. Ang maliwanag na pulang pakpak ay nakataas pa rin sa hangin. Tinapakan ni Zarela ang gas ng buong lakas. Tumuloy siya ng diretsyo patungo sa karumal-dumal na iyon. Kailangan niyang patayin ito. Narinig niya ang isang pagbagsak at nakita ang isang pagwawala ng mga pulang pakpak. Nagliko siya upang maiwasan ang pagbangga sa isang sasakyan at pagkatapos ay bumilis ng husto hanggat maaari. Ngunit sa kanyang salamin sa likod, nakita niya itong muli at mabilis itong humahabol sa kanya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng ating kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga nakakakilabot na kwento, siguradong magugustuhan nyo ang kanyang content. Mapapakinggan nyo ang mga pinakanakakatakot at nakakakilabot na horror stories. Kaya't mag-subscribe na at maghanda sa mga gabing puno ng kilabot at takot. Narito ang channel na pwede nyong puntahan para sa mga bagong horror stories. Ingat at huwag kalimutang manood ng may kasamang ilaw.